ang nasa ano, paano ko ba papatawanin ng isang unkagugable star? So natakot kami na bigla namin kinuha si Rupami kasi nga parang nagwawala. Minsan nagugulat ako, ang matap na ba ako? Diyos ko, tinanong mo yan. The viewers in the Philippines and all over the world. For today's episode, I'm so excited na introduce sa inyo ang aming special guest. Wow! Let's all welcome Negi! Hi guys! Hello sa inyo. Hello all over the world. Especially sa pinaka-paboritong state dito sa Canada, yung Vancouver. Hello po sa inyo lahat. Hello, madam. Hi, thank you for having me. And thank you. Ba't ganyan yung kaba ko? Ang dami na nag-interview sa akin na mga ano, pero kinakabahan ako today kasi alam kong Inglesera to eh. Okay. Tagalog lang. Okay. Actually, this question, ano yung one word na ma-describe mo ang crowd ng Vancouver? Well, ako, I've been here like many times. Wow. Hindi, dito sa Vancouver, yung ang audience ng Vancouver, it's sobrang gaang lang. Sobrang sarap nila mag-perform. Parang nakakahiya pagka hindi mo ginalingan yung performance mo. Actually, lahat naman pagka sumasampa ako na entablado, yun naman talaga yung pressure. Pero kasi, syempre ako, as a entertainer, as a matagal na rin sa industriya, I'll make sure na mag-enjoy yung audience ko kapag nagpe-perform ako. Alam mo, sobrang saya. Tapos hindi, alam mo kaya paborito ko dito sa Vancouver. Kasi hindi mo mapipil na wala ka sa Pilipinas. Oo, true. Oo, parang feeling mo na nasa Pilipinas ka lang, tapos yung pagtanggap sa ng tao, sobrang sarap, sobrang saya. Saka ang dami kong friends dito. At ngayon, ikaw syempre, di ba? Yes, friendship. Yes. Okay, ano yung favorite moment mo sa mga international shows na all over Canada? Okay. Ako, hindi ko makakalimutan dito sa Canada. I think that was 2020. Kailan ba kami nagkakilala ni Casey? Kasi dito kami nagkakilala ng best friend ko, si Casey Romero, na naka-base na rito sa Vancouver at may salon siya. Dito ko siya na-meet. Tapos, after like how many months umuwi siya ng Pilipinas hanggang sa nagtuloy-tuloy. Siguro yun. Kasi yun yung pinaka-paboritong araw na nagpunta ako dito sa Canada. Alam mo naman mahirap maghanap ng tunay na kaibigan. Oh, yeah. At kami ni Casey, dekada na kami magkaibigan. Kaya Casey. tinitreasure ko yun. Kaibigan ko rin si Casey. Yes, sabi ko nga, di ba yung kaibigan? Kaibigan kasi parang pag sinabi mong kaibigan, may kaibigan na dumating lang, may kaibigan na nakasama mo lang sa masaya, may kaibigan kang nakasama sa lungkot, may kaibigan kang biglang nawawala. Pero ano nga yan parang investment nga daw sabi. Kapag nakakita ka ng tamang tao na makakasama, diba, ibabalik. Dito ko pala matatagpan yung isa sa magiging totoong kaibigan. Yes, palakpakan natin si Casey. Shout out kay Casey ha. Shout out sa ating Ay, siya rin ang mga sa hair mo. Oo, syempre. Siya lang din Alam mo, si Casey lang ang katangi-tanging kayang magpabuhay ng pati. Nagbuhok ha? Hindi totoo. Actually, yung mga buhok namin, like si MC, si MC, meticuloso sa buhok yan Pero, tinatras niya si Casey. Saka si Casey lang ang katangi-tanging kaya niyang buhayin. Yung kahit yung buhok sa puwet, kaya niyang buhayin yun. Joke lang. Ano yung nagpapamotivate sa'yo katulad dito, super hectic mong schedule siya, tapos sobrang exhausted kayo. Pero ano yung nagpapamotivate sa inyo to keep going? Siyempre yung number one, pamilya. Pamilya kasi, di ba, lahat naman ng bagay na ginagawa mo sa buhay, kailangan meron kang hinugutan di ba? Para sabi nila, hindi ka pwedeng mag-ipon ng pera nang wala kang dahilan. Di ba? Ba't ka ba nag-iipon ng maraming pera? Tapos, bakit ka nagaganito? Tapos, walang reason. So, pagmahal nyo sa pamilya. Oo, sobra. Kami mga Becky, sobrang mapagmahal namin sa pamilya. Kasi naniniwala ako na maging matagumpay ka at hindi, uuwi ka sa pamilya. At wala kang ibang kakampi sa buhay na to, kundi ang family. Ako naniniwala ako na pagka marunong kang magmahal sa magulang mo, masibe-bless ka, saka nasa 10 utos ng Diyos. It's biblical. Oo, diba? Dapat ganun. Kahit na, hindi naman tayo pare-pareha sa kwento, pero, ako I believe, yung mga manonood sa atin, yung mga bata, nako,
i-treasure nyo na nakakasabay nyo pa yung nanay at tatay ninyo na nandiyan dyan. Kasi wala nang tatay at nanay ko. Oo, yun ang masarap na bigyan ng yung pamilya. Kasi yun yung pinakamahirap, yung may regrets ka. Oo. Ba't di ko ginawa? Ba't hindi Sana ko ginawa? may pasyal ko siya mo. Oo, sana ganun. Kaya love your family and parents. Okay, ito naman. Nakita ko yung show. Grabe. Congratulations. Ay, thank you. Sobrang saya. Okay. Sobrang, nangawing nga. Ako, salamat po. Hindi, gusto ko itanong, ano yung mga ritual nyo tuwing akit kayo ng stage? Siyempre, prayers. Yeah. Humingi kami ng blessing kay Lord na siyempre, siya naman ang lahat kung bakit kami may ganito. Ako nga, hindi ko alam na nakakatawa ako. Ang alam ko lang maganda ako ang upset. Hindi, una, siyempre, yun. Siyempre, mag-pray ka na sana. Kasi not all the time na nagpe-perform ka, hindi na-appreciate naman ng tao. Pero may ganun talaga. Minsan, hindi nakakatawa. Minsan, nakakatawa kahit wala kang ginagawa. Ayan pa lang, next question ko. Nakaka-feel ka pa ba ng nervyos? Oo naman. Talaga? Kaya ako sa Vice Comedy Club, seriously, nung nagbukasyon, na-pressure ako. Kasi minsan nanonood si Vice ganda. So, ikaw, paano ko ba papatawanin ng isang Oo, unkagoogable star? Nape-pressure ako. Ang ginagawa ko, ang technique ko, ine-enjoy ko lang. Number one, mas maganda yung ine-enjoy mo yung ginagawa mo. Kung ano man yung craft mo, i-enjoy mo yan. Kasi, hindi ka naman tatagal dyan kung hindi ka nag-enjoy. Saka huwag kang gagawa ng hindi mo gusto, hindi maganda yun. And also, ano yung favorite food nyo dito sa Vancouver na gusto nyo maiuwi sa Pilipinas? Ano yung natikman nyo dito sa mismong city namin, Vancouver? Ako, Canadian. Ang sarap ng Iba mga lasa? Canadian. Oo, iba lasa. Sa may mga katas-katas Ilaw? na. Hindi ako, favorite ko. Kasi sabi ko nga, itong Canada, para ka rin nasa Pilipinas kasi sa dami ng mga Pilipino. So, hindi mo mamimiss yung pagkain Pinoy. Oh, yeah. Pero syempre, iba pa rin yung spirit nung nandoon ka sa Pilipinas, na kinakain yung ganito. Ako siguro yung ako, paborito kasi yung breakfast eh. Ah, talaga. Oo, Canadian breakfast, American breakfast. Syempre, kung tatanungin mo, gusto ko Canadian. Ang gwapo ng Canadian. Ay. Sa kanya laki ng Alam mo ba lumuwag yung Hindi na ako umutot ngayon. Minsan nagugulat ako. Umutot na ba ako? Hindi, joke. Ano pa yun? Hindi. So, talaga. And then, ano naman yung pagkakaiba ng Vancouver crowd sa crowd ng ibang na napag-concert? Yeah. Dito sa Vancouver, kasi syempre ang dami kong friends dito, ang dami nag-invite after the show, tapos yung supporta nila. Ah, talaga. Sobrang ganun. Hindi naman sa mga ibang lugar na pinag-perform ko. Parang wala namang pinagkaiba. Pero kami, bilang sundalo ng pagpapasaya, kailangan talaga namin gawin alam mo, kasi sa totoo lang, ang dami na kasing pinagdadaanan ng mundo, di ba? Sa hindi lang dito, lalong-lalo na ako masayang-masaya ako pag na-invite ako ng abroad shows. Kasi alam ko yung sitwasyon ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa na nakikipagbatang na para lang mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nila or what. Kaya natutuwa ako kasi alam ko na yung iba hindi umuuwi kasi kailangan nilang gawin yung kailangan nilang mag-ipon, kailangan nila, di ba? Kaya pag nag-perform kami, gusto namin maramdaman ng audience namin na, hindi, wala kayo sa abroad na, nasa Pilipinas kayo. Yes. Ano? Isa makita lang kayo, tuntuan na sila. Ganon din naman ako. Ako nga willing ako magpakita ng katawan ng yung katawan ko, hindi ko naman nagagamit to, kaya ko nga ipakita sa chat. Gusto mo ba makita? Yung huli nakakita dito, tulala. Meron ka bang unforgettable encounter sa yung mga fans? Meron akong Ano yun? hindi naman dito pero sa US, parang nagpe-perform kami, tapos may biglang pumasok na I don't know, parang yung biglang parang lasing na gano'n. Tapos ang kasama ko noon, si Waki Kiray and Rupa May Quintos. So bigla siya umakyat sa stage. Ang nasa stage, katatapos lang namin, si Rupa May. So natakot kami na bigla namin kinuha si Rupa May kasi na parang nagwawala. So first time ko yun. Actually marami kakaibang perform, lalo pag eleksyon. Bigla na may maririnig ka nagpuputo ka. Ay, naku, nakakatawa. Diyos ko, ang dami ganyan sa ngalan ng pera ginagawa po namin yan. Kung halimbawa naman, syempre nagbabatuhan kayo ng mga comedy lines nyo. Sino yung madalas nag-a-adlib sa inyo? Lahat naman. Yung mga, lahat. Yun lahat yung naman. parang Lalo na si Piti pagkano lahat. Kasi yun ang sekreto ng ng comedy di ba? Not all the time. Kasi may tinatawag na material. So yung material na yon gagamitin mo yun pag kayo kinakailangan lang. Pero much better, mas maganda yung natural na lalabas.
Oo. Yung kasi mas makakabuo ka na, may pwede pala ipasok to, pwede pala dagdagan. Galing yung nga. Kaya lumalawak, lumalaki yung comic. Okay, kung hindi ka naman komedyante, ano kaya trabaho mo? Riding in tandem siguro. Kasi depende sa itsura eh. Pero hindi ako pinapangit sa ABS. Hoy! Hanggang nandiyan si Kuya Long. Hindi. Siguro ako. Okay lang. Hindi ako siguro. Gusto ko kasi nung dati, gusto ko maging teacher. Talaga? Teacher ako. Gusto ko maging teacher. Kasi, alam mo yun, yung parang, yung masarap, masarap magturo sa bata. Oo. Ganun. Ito naman serious question. Nagpapasaya kayo ng tao. Okay. Sino naman na nakakapagpasaya sa inyo? Just tinanong mo yan. Kapag pinagdadaanan kayo, sino naman yung pinagkukuhanan nyo ng kaligayahan? Ako kasi masaya ako pag pupunta ako ng mga beach. Talaga. Madagat ako eh. Pagka sobrang, I feel like so exhausted. Yes. Wow! Pag sobrang ganun exhausted ako, yung parang drain na drain ako, kailangan ko mag-reset. Nagpupunta ako ng dagat. Kasi piling ko pusit ako dati. Piling ko pusit ako, mahilig ako sa dagat eh. Yun ang nasa service. Talaga. Hindi yung mga service na nagmamasahe. Finish the sentence. Babalik ako ng Vancouver kasi Babalik ako ng Vancouver kasi mahal na mahal ko ang lugar na to. I love the people, I love the weather, at syempre nandito yung mga kaibigan ko. At kung bibigyan pa ako ng pagkakataon at papipiliin ako ng Panginoon kung saan ko gusto ipanganak, gusto ko sa Canada. talaga. Gusto ko sa Vancouver. Really? Yeah, I love the weather, I love the food, I love the people, I love you. Wow, I love you. Kung meron kang gustong pasalamatan, meron ka bang gustong pasalamatan? Okay, syempre number one, gustong pasalamatan, of course, yung promoter namin, si Ate Tere, si Jordan, si Ulan, si Mama Marilu. Maraming salamat dahil nung last leg ng show namin, sila yung nag-invite sa amin, yung promoter namin. Of course, yung mga nag-produce, thank you na din. Thank you sa kanila kasi hindi naman kami makakapunta dito kung hindi dahil sa kanila. And of course, gusto ko rin mag-thank you sa mga friends ko na nandito dito. Si Casey, saka yung si Boysen, si Shane. Thank you, Shane, na pinag-drive pa kami ng bonggang-bongga. At si Boysen na pinagluluto pa kami. At lahat, ang dami ko kasing friends dito. Sila Ate Annabel, nandiyan, si Mama Maricel, at nandiyan. Marites, ayan, nandiyan yung asawa niya. Oh. Ni Mama, yun ang pinaka-dax na kilala. Kung meron kang message para sa iyong Vancouver fans, na mga nanood ng inyong concert, Ay ako, I just wanna say thank you mula po sa aking puso. Maraming salamat po kahit ilang beses na po ako nakarating ng Vancouver. Pero nanonood pa rin po kayo. Maraming salamat. At syempre maraming salamat sa mga kagaya po ninyo na laging sumusuporta sa mga Filipino artists na pumupunta po ng Canada. Maraming salamat po sa inyo at pinagkakatiwalaan nyo kami. At syempre, God bless po sa inyong lahat. At sana hindi po kayo magsawa na suporta ng mga kagaya kong artist. ang pinaka-sikat na comedian. Yeah, ang pinakamaganda. Wow! Maraming salamat po again. Thank you so much, Thank madam. you for guesting. Ano ba, malit na ba? Kaya ko nga i-cleaning pa yung bahay ko. Thank you so much. Thank you so much. See you on our next episode. Okay. Thank you. Hindi pala ikaw rin. Pero